Sa gitna ng mabilis na tumitinding tensyon sa silangang Asya, ang rivalry ng China at Japan ay umabot na sa punto kung saan ang bawat galaw ng kanilang militar, naval encounter at missile test ay may potensyal na magbago ng balanse ng kapangyarihan sa buong rehiyon. Halimbawa, sa East China Sea, halos buwanang nagbabanggaan ng patrol presence ang dalawang bansa sa paligid ng Senkaku Islands. Sa Pacific naman, patuloy ang paglawak ng Chinese naval fleet at missile capabilities na kayang umabot sa Japanese mainland, habang sa Taiwan Strait, nagiging mas agresibo ang Beijing, isang sitwasyon na direktang naglalagay sa Japan sa panganib dahil sa kanilang geography at alliance obligations. Sa harap ng lahat ng ito, lumilitaw ang isang tanong na dati ay imposibleng pag-usapan sa Japan. Ang tanong na kung kailangan na bang mag-develop ng Japan ng isang nuclear na armas. Ang Japan, mga kapatid, mula pa noong 1945 ay nananatiling mahigpit na nakatali sa pacifism sa ilalim ng kanilang post-war constitution, partikular ang Article 9 na tahasang naglilimita sa paggamit ng puwersang militar. Ngunit sa kasalukuyan, ang mundong kanilang ginagalawan ay lubhang nagbago na. Hindi na ito ang kaparehong strategic environment na kanilang naranasan noong Cold War, kung saan malinaw ang mga linya at may malawak na seguridad mula sa US alliance. Sa kasalukuyan, ang China ay mayroong pinakamabilis na lumalagong nuclear arsenal sa buong mundo, batayan sa ulat ng US Department of Defense 2024 China Military Power Report. At tinatayang posibleng malampasan pa nito ang stockpile ng Estados Unidos pagsapit ng 2035. Habang patuloy na nagpapalakas ang Beijing, nananatiling non-nuclear ang Japan. Isa itong sitwasyon na nagiging mas piligruso sa harap ng lumalalang strategic competition at pagbabago ng balanse ng kapangyarihan sa Indo-Pacific. Hindi na bago sa Japan, mga kapatid, ang pakiramdam ng nuclear anxiety, lalo na bilang tanging bansa sa mundo na nakaranas ng aktwal na nuclear bombing. Ngunit mula 2023 hanggang 2025, ang antas ng pangambang ito ay umigting ng mas mabilis kaysa sa nakaraan, dulot ng halos araw-araw na Chinese air incursions, patuloy na maritime harassment at serye ng missile test na bumabagsak malapit sa Japanese waters. Sa ganitong mga provocation, lumalakas ang pananaw ng mga eksperto na ang isang nuclear-armed China na agresibo, mabilis mag-modernize at malinaw na naghanda para sa isang posibleng Taiwan contingency ay kumakatawan sa pinakamalaking long-term strategic threat sa seguridad at territorial integrity ng Japan. Ang geographic vulnerability ng Japan, mga kapatid, ay isa sa pinaka-critical na dahilan kung bakit lumalakas ang posibilidad sa nuclear deterrence ng bansa. Matatagpuan ng Japan sa loob mismo ng tinatawag na range envelope ng Chinese DF-21D at DF-26 ballistic missiles, mga missile ng China na may kakayahang maabot ang pangunahing Japanese islands at mga base ng US sa teritoryo nito. Dahil dito, kung sakaling magkaroon ng isang Taiwan War, mayroong agarang kakayahan ng China na mag-neutralize o makapinsala ng mga US bases sa Japan, partikular sa Okinawa at iba pang strategic installations, isang senaryo na otomatikong magpapasok sa Tokyo sa conflict kahit hindi pa sila opisyal na pumipili o nagdedeklara ng pakikidigma. Ang sitwasyong ito ang nagbubunsod ng masalimuot at critical na tanong na kung dapat bang tugunan ng Japan ang lumalalang nuclear threat na ito sa pamamagitan ng pagbuo ng sariling nuclear deterrent o mananatili lamang sa umiiral na US umbrella. Sa kasalukuyan, ang pangunahing strategic posture ng Japan ay nakasandal sa US nuclear umbrella. Ito ang nagbibigay sa kanila ng proteksyon sa pamamagitan ng extended deterrence. Ngunit maraming mga eksperto at scholars ang nagbabala ng US-China power gap ay unti-unti nang lumiliit at ang kredibilidad ng American deterrence ay hindi na kasing solid at matibay tulad ng dati. Ayon sa Rand Corporation Analysis 2024, ang Beijing ay kasalukuyang may sapat na nuclear capability at strategic flexibility upang makapagpigil o kahit pahinain ang posibilidad ng agarang US military intervention sakaling magkaroon ng Taiwan conflict. Ibig sabihin, kung ganito ang aktual na kalagayan, maring hindi naganap na garantisado ang proteksyon na matagal nang inaasahan ng Tokyo mula sa Amerika na naglalagay sa Japan sa masalimuot na dilema sa kanilang national security planning. Malaking bahagi rin sa usapin ng public opinion sa Japan na nagbabago sa harap ng lumalalang regional threat. Ayon sa Yomiuri Shimbun Survey noong 2024, dumarami ang bilang ng Japanese citizen na naniniwalang dapat ng pag-usapan ang posibilidad ng nuclear sharing arrangement gaya ng ginagawa ng ilang NATO member states, isang ideya na dati ay tinuturing na ganap na tabo at labag sa tradisyon ng Japanese pacifism. Ang pagbabago ng henerasyon sa Japan ay nagdadala ng mas makatotohanan at pragmatic na pananaw, kung saan marami na sa kabataan ang naniniwala na hindi na sapat ang matagal na pacifist stance kung ang kanilang katapat ay dalawang malalakas at nuclear-armed na diktadura, ang China at North Korea. Ito ay nagbubukas ng mas malalim at mas bukas na debate sa loob ng lipunan at political circles tungkol sa posibleng recalibration ng national security strategy ng Japan. Mula sa isang strategic perspective, may tatlong pangunahing posibleng landas na maaring tahakin ng Japan sa harap ng lumalalang banta mula sa China.
Una, manatili ang bansa sa status quo. Ito ang pag-asa na lamang nila sa US nuclear umbrella na nagbibigay ng extended deterrence ngunit may limitadong kontrol sa sariling kapalaran. Pangalawa, ang nuclear sharing sa Amerika. Katulad ng mga modelo ng NATO sa Europa gaya ng ginagawa ng Germany, Belgium at Italy na nagbibigay ng partial access sa nuclear capabilities habang nananatiling nakaangkla sa isang mas malaking alliance. Pangatlo ay ang full independent Japanese nuclear deterrent, isang opsyon na nangangailangan ng buong national commitment, domestic mobilization at pagbabago sa international stance ng Japan. Sa tatlong ito, ang pangatlo ang may pinakamalalim at pinakamalawak na geopolitical implications dahil babaguhin ito hindi lamang ang security architecture ng Japan kundi ang buong balancing militar at political sa Indo-Pacific, posibleng magbunsod ng regional nuclear arms race at pagbabago sa alliance dynamics sa rehiyon. Ngayon mga kapatid, ang kakayahan ng Japan na maging isang nuclear power ay hindi rin dapat baliwalain dahil sa kanilang advanced scientific at industrial base. Ayon sa International Atomic Energy Agency, isa ang Japan sa mga bansa na may pinakamalaking stockpile ng plutonium sa buong mundo, sapat na kung pagbubuhusan ng nuclear weapons production para makagawa ng humigit kumulang 6,000 nuclear warheads kung sakaling magpasya ang bansa na tahakin ng ganitong landas. Bukod dito, mayroon din silang advanced ballistic missile technology gaya ng S-2 rockets pati na rin ng modernong defense manufacturing capabilities na magagamit sa rapid deployment at integration ng nuclear weapon system. Sa madaling salita, kung magdidesisyon ang Japan, may kakayahan silang maging fully fledged nuclear power sa loob lamang ng 1 hanggang 2 taon na nagbibigay sa kanila ng mabilis at potensyal na game-changing deterrent sa harap ng lumalakas na pressure mula sa China at North Korea. Ngunit hindi madali ang political reality sa Japan pagdating sa nuclear weapons. Malalim at matagal ang trauma ng bansa mula sa Hiroshima at Nagasaki na patuloy na humuhubog sa pambansang identity at collective memory ng Japanese people. Kahit na lumalakas ang pro-deterrence sentiment sa ilang sektor, malaking bahagi pa rin ng populasyon at political establishment ang tutol sa paglabag ng 3 non-nuclear principle. Ang paninindigan na hindi lilikha, hindi mag-iimbak at hindi papayagang pumasok ang nuclear weapon sa teritoryo ng Japan. Ang paglabag sa prinsipyong ito ay maaring magdulot ng malawakang domestic political upheaval, magbunsod ng matinding debate sa parliament at sa lipunan, at posibleng magbunga ng protesta, political destabilization at tensyon sa alliance relation lalo na sa pagitan ng Japan at ng United States. Bukod pa riyan, mabigat din ang mga external consequences kung magpasya ang Japan na magkaroon ng nuclear weapons. Posibleng mag-trigger ito ng tinatawag na nuclear domino effect sa buong Asia, kung saan ang ibang bansa sa rehiyon ay maaring muling suriin o baguhin ang kanilang sariling nuclear policies. Maaring magtulak ito sa South Korea at Taiwan na mag-develop ng sariling nuclear capabilities at posibleng pati ang Australia ay mag-rethink ng kanilang defense stance sa harap ng lumalalang banta. Ayon sa Asia Society Policy Institute, ang Japanese nuclearization ay isang spark na kayang magpaapoy ng multi-state nuclear race sa Indo-Pacific na magdudulot ng profound strategic recalibration sa buong rehiyon, muling pagtatakda ng power balance at posibleng magbukas ng bagong yugto ng militarisasyon at nuclear brinkmanship sa rehiyon. Kung titignan naman sa strategic logic, malinaw na ang pangunahing nagtulak sa lumalalang debate tungkol sa nuclear capabilities ng Japan ay ang patuloy na pagtaas ng Chinese military pressure sa rehiyon. Ang mabilis na modernization ng Philippine Navy, ang patuloy na pag-expand ng Chinese missile bases malapit sa Fujian at Xinjiang at ang walang tigil na militarisasyon ng South China Sea ay naglalagay sa Japan sa isang strategic disadvantage na nakakaapekto sa kanilang kakayahang mag-deploy ng defensive assets at magpatupad ng forward operations. Ayon sa US Navy Indo-Pacific Command 2024 report, ang Chinese Navy na ngayon ang pinakamalaki sa mundo, parehong sa bilang at kakayahan ng modernong warships, submarines at missile systems, isang katotohanan na hindi pwedeng baliwalain ng Tokyo, lalo na sa konteksto ng Taiwan Contingency at proteksyon sa sariling teritoryo. Dagdag pa rito, kung sakaling tuluyang masakop ng China ang Taiwan, mawawala ang isang critical na strategic buffer para sa Japan na sa ngayon ay nagsisilbing unang linya ng depensa laban sa paglawak ng Chinese influence sa rehiyon. Sa ganitong senaryo, mas madali nang i-flank ang Japan mula sa Pacific at East China Sea na naglalagay sa pangunahing islands at strategic assets ng Tokyo sa mataas na panganib. Ito rin ang dahilan kung bakit maraming Japanese strategist at security analyst ang naniniwala ng pagkakaroon ng isang nuclear deterrent ay posibleng maging isang necessary evil sa isang post-Taiwanese senaryo, isang paraan upang mapanatili ang minimal deterrence laban sa mas malaking nuclear power at bilang insurance policy para sa pambansang seguridad sa gitna ng lumalalang regional threats. Hindi rin mawawala ang critical na papel ng United States sa anumang diskusyon tungkol sa nuclear options ng Japan. Maraming American policymakers, partikular ang nasa Hawk faction, ang naniniwalang mas mainam para sa rehiyon kung ang Japan ay magpapatuloy sa nuclear sharing arrangement sa halip na mag-develop ng ganap na independent nuclear force.
Sa ganitong setup, may controllable ang paggamit ng nuclear assets na nagbibigay ng oversight sa Tokyo at binabawasan ang posibilidad ng aksidenteng escalation o pagkakaroon ng arm race sa rehiyon. Gayunpaman, ayon sa pagsusuri ng Heritage Foundation 2024, posibleng dumating ang panahon ng kasalukuyang nuclear sharing arrangement ay hindi na sapat, lalo na kung sobrang lumalaki at lumalakas na ang Chinese nuclear arsenal at kung saan ang Japan ay maaring kailanganing muling suriin ang kanilang national deterrence posture upang matiyak ang pambansang seguridad. Kung titignan naman mula sa international law, magiging komplikado at puno ng legal ramifications ang anumang hakbang ng Japan na lumalabag sa Nuclear Non-Proliferation Treaty. Ngunit mahalagang tandaan na noong 2023, nag-withdraw ang North Korea mula sa NPT na nagpapakita na posibleng itiwalag ang isang bansa kung ang kanilang pambansang seguridad ay tinuturing na existential threat. Sa konteksto ng Japan, hindi imposible ang ganitong hakbang kung ang threat perception nila ay umabot sa puntong existential, lalo na kung makikita nilang hindi sapat ang proteksyon ng US nuclear umbrella sa harap ng lumalakas at agresibong China. Ayon sa Council on Foreign Relations, hindi na malayong mangyari ang isang potensyal na pag-exit ng Japan sa NPT sakaling magkaroon ng Taiwan War na magpapakita ng limitasyon ng extended deterrence at magtulak sa Tokyo na muling suriin ang kanilang nuclear options bilang ultimate safeguard sa pambansang seguridad. Sa huli mga kapatid, ang lahat ng ito ay hindi lamang simpleng tanong kung dapat bang magkaroon ng nuclear weapons ang Japan, kundi hanggang kailan kakayanin ng bansa na manatiling non-nuclear sa harap ng lumalakas at patuloy na nagiging agresibo na nuclear-armed China at isang banta mula sa nuclear-armed North Korea at sa isang mundo kung saan ang military coercion at strategic intimidation ay nagiging karaniwang instrumento ng kapangyarihan. Ang desisyong ito ay hindi lamang simpleng military choice. Ito ay magiging isang defining moment para sa Japan sa kanilang pambansang identity at sa hinaharap ng buong Indo-Pacific region na magtatakda ng bagong balanse ng kapangyarihan at posibleng magbukas ng bagong yugto ng nuclear politics sa Asia. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman ating upload. Peace out!